Unawa kung ang Diyos ay saan siya ay panig at ano ang kanyang ginagawa upang maunawa natin kung paano ang talata ay natutupad sa banal na salita ng Diyos. Kaya sa ating series ay pang-labing-dalawa, kung hindi ako nagkakamali, 12 part ng From Eternal, ay hindi pa tayo nakakaalis sa ating paksa. Nasa Genesis chapter 2 tayo, ay ating balikan ang Genesis chapter 2 na ating binasa nakaraan at pakibasa Brother Rene sa Tagalog at doon sa 10 hanggang sa doon sa 14. May isang ilog na lumabas sa Eden na duminig sa halamanan at mula ro'y nabahagi at nag-apak na sana. 11. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang dumidigid sa buong lupain ng kabila, na doon may ginto. 12. At ang ginto sa lupang niya rin mabuti, mayroon din namang doong bitelyo at batong onyx. 13. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Kus. 14. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Bidesel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Sabi diyan, ilan ang ilog ang nabasa niyo diyan? Ha? Sa doon ilan? Apat. Ilan pa? Sino pa? Apat din. Ilan doon sa mga boys? Ilan? Apat. Doon sa mga boys, ilan? Doon. Okay. Hindi yan apat. Hindi 5. Pero ang paggagamit ng salita from one river divided to 4. Ibig sabihin, may isang ilog na pinagmulan na ito ang dumidinig sa Eden. At pagdating doon sa eksakto ng Eden ay nadi-divide sa apat. At nadi-divide sa apat ang sabi niya, and a river went out of Eden. Ibig sabihin, ang source ng river nito ay galing sa gitna ng Eden na siya ang umiikot-ikot yan. Nung ginagawa ang mga Israel, ang kanilang mga palasyo, ay ang kanilang lugar ay karamihan mga mountainous, di ba? Yung katulad ng pinayo ang karyan ni Solomon, ni David, ay mga mountainous. Pero magugulat ka ay nagagawa nilang gawing garden ang kanilang palibot. Dahil gumagawa sila yung mga bundok, ginagawa nila ng mga drainage, parang sa atin na word ngayon, drainage. Pero yun sila ay may mga 40. Pwede nilang yung persa, pwede nilang pangatin, pwede nilang pababain. Kung ang isang bundok ay ganyan, ay pwede nilang pabaligid, ganyan. Tapos kung saan natakbo. Kung paano yung mahahabang ilog, iba-iba yung design, di ba? Mayroon mataas, mayroon pababa, mayroon another pataas, pasigsag, pakaliwa. Ganon ang katayuan ng mga nang ginawa ang mga templo. Now, may 4 na river ang binigyan ng pangalan diyan. Yung may 4 na lugar na ginamit diyan at yung binigyan pangalan ang river ng
Pison, ano pa? River of Gihon, Hetikel, at saka Euphrates. Now, pag tinignan natin yan, parang mga tubig lang yan na para sa atin ngayon walang meaning at walang kabuluhan. Pero pagtakbo ng panahon, nakita natin na ang mga pangalan na yan ay naging makabuluhan sa kasaysayan. At alam natin sa ating unang topic, si Adan ay ilinagay doon sa lugar na yan. Tama ba yun? Ibig sabihin, yung lugar ng Eden ay the best na lugar ng Diyos. Kaya nga ang tawag natin diyan sa Revelation ay muhon ng Diyos. Yun ang sentro ng Diyos. Now, sa panahon ni Daniel ay ang Euphrates at saka Hiddekel, o sa ibang mga interpretation yan ay Tigris. Ayaw ko sa mga Bible ninyo. Tigris ba sa Bible? At sa Tagalog ba Tigris? O talagang kahit sa English? Tigris, yung Hiddekel. Hiddekel at saka Tigris, isang Theotokos. Pero yung iba ay na wala na sa mga pagbabanggit ng Biblia sa pagtakbo ng panahon, na ibig sabihin nawala sa mapa. Itong Tigris ay ito yung linapitan ni Daniel nang ang Diyos ay mangusap sa kanya. Makikita niyo yan doon sa Daniel sa Daniel 10 verse 4. Pakibasa nga lang para mabigyan natin ng introduction yung ating topic, para makita natin yung kahalagahan ng ating pag-uusapan. Pakibasa lang. At ang ika-24 na araw ng unang buwan, palibasa ikapoy nasa tabi ng malaking ilog na siyang Hiddekel. Anong sabi diyan? Nangusap? Nangusap. Okay. Nangusap o nagkaroon siya ng pangitay. Ibig sabihin, ang mga lugar na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan sa kasaysayan, na ang Diyos ay sentro pa rin ng pangungusap, sentro pa rin ng komunikasyon, ang lugar na ito. At ang mga palamuti naman nito, ang mga kaanyuhan nito, katulad ng onyx, stone, ay binigyan din naman ito sa paggawa ng kasuotan ng mga high priest. Makikita natin yan sa Exodus chapter 12 verse 35. Pakibasa. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, na sila'y humingi sa mga Egyptian ng mga hiyas na pila at mga hiyas na ginto Wala. at mga dami. Ayun. Exodus 12:30. Walang ano sabi niya? Wala. Exodus 12:35. 35. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at sila'y humingi sa mga Egyptian ng mga hiyas na pila at mga hiyas na ginto at mga damit. Exodus 25 verse 7 na lang. Kasi patungkol naman yun doon sa paglaya naman nila. Huwag na natin bigyan Verse 7. din. At kukuha sila ng dugo niya at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainin. Hindi, 25:7. 25:7. Exodus chapter 25 verse 7. Mga batong onyx at mga batong pangkalugko sa ephod at sa pectoral. Okay. Ito ay sa mga Levita
na papasok o magpapractice ng spiritual na paglilingkod, kailangan sila ay may mga ganitong bato. Ito ay presentation of glory o kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ka pwedeng pumasok roon na wala kang gayong kasuotan dahil ikaw ay hindi magiging karapat-dapat sa loob. Kaya nga, ang may karapatan magsuot niyan ay ang mga Levita na binigyan ng posisyon. Kaya sino man pumasok doon na maglingkod ng walang ganong kasuotan ay siya ay katulad ni isang hari na naging isang kitungin sa loob ng templo. Bakit? Wala siyang representation of the glory, the Shekinah glory ng Diyos. Kaya itong mga anyong ito ay hindi ito isinulat lang sa Genesis na tila bagang mga literal lang. Kung hindi, ito ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos at ito ay nagpapakita ng kagandahan ng buhay sa harapan ng Diyos. At ito ay katulad ng lugar nito ay doon ang Diyos nagpahayag kay Daniel nang siya ay naroon sa lugar ng mga lugar na binabanggit ng ating pagtatalakay. Kaya ang istorya ng ating binasa ay isang mas malalim pa kaysa ating nakikita sa talata. Kung bakit gusto na mahawakan ni Satanas ang tao sa lugar na yan, dahil ang nais talaga ni Satanas, siya maging Panginoon ni Adan at ni Eva at hawakan niya ang lugar na yan. Yung location na yan ay gustong makontrol ng kaaway. Ibig sabihin ay hindi lang basta niya dayain ang babae, ang lalaki o anuman, kung hindi gusto talaga niya i-take over ang location na yan, the Eden of God. Yon talaga ang kanyang obra maestra o plano upang kanyang kontrolin ang kinaroroonan ng buhay. Doon makikita natin sa 9:10 hanggang sa ating binasa, mayroon doon binabanggit na tree. Tama ba yun? Ating binasa yung nakaraan. The tree of life, and tree for food, and mayroon binabanggit doon na river, water. Now, ating makikita na from one river, the river of life, na nagdidilig ay nagpapakita rin ng buhay doon sa Eden. Represent of Jesus, or hindi pa naman natin pwede pag-usapan Jesus doon, pero represent of godly presence or the glory of God. Sa lugar na yon, ang water na tinutukoy doon ay hindi lang literal, kung hindi nagtutukoy din ng buhay. Why? Because mayroong buhay doon na tree of life. We say amen. Kung may tree of life, mayroong may water of life. We say amen. Hindi magkakaroon ng tree of life kung walang water of life. Kasi ang pinag-uusapan, yung tree, speaking of kailangan ito tumubo at lumaki. At kung mayroong literal water doon, mayroon din spiritual water. At ang lugar na yan, yun ang talagang gustong makuha ni Satanas. Yung water of life means the Lord portraying to Christ, portraying to the anointing o to the glory, ang kaluwalhatian ng Diyos, at yun ang gustong makuha ni Satanas. Hindi kung sano, kung ang babae at ang lalaki hindi inalis doon sa Eden na yun, ay kontrolado niya ang Eden na yun. Pero dahil ang Diyos ay hindi naman papayag na makontrol yan Eden, ang tao ang inalis doon sa Eden according sa Biblia. Pero representation lang yun na ilinabis ang tao doon, inuwa doon, kasi ano pa man ang mangyayari, ang Eden ay maglalaho na. Maglalaho na ang literal na Eden. Dahil makikita nga ngayon,
yung dalawang river na lang, yung Hatikel at saka Euphrates, ang nag-i-exist. Ibig sabihin yung dalawa ay pinaniniwalaan ng isa ay yan ang tinamaan ng yung Salt Sea, yung Dead Sea. Yan ang mga ang isa ay papunta sa naging deserto, papunta doon, tinamaan papunta sa Iraq o Babylon na erase. Pero sabi nga ng Israel, noong panahon ng gera sa Iraq, pwede nilang pasabugin yung water shelf para tumakbo sa lupa ng Iraq para lumutang si Saddam, dahil wala naman daw ibang pagtataguan si Saddam kundi nasa ilalim ng lupa. Dahil kung papasabugin nila yung river na kumukontrol papunta sa Iraq, ay lalabas si Saddam. Hindi naman pumalag yung international dahil hindi nila naman ang Iraq ang matatamaan. Ibig sabihin, ang resources ay makikita natin na nasaktan, ibig sabihin na damage. Kaya kung atin titingnan, ang Garden of Eden, ang sentro ay ang Israel, dahil diyan nagmumula ang dalawang ilog ngayon, ang Euphrates at saka Hiddekel, ay yun ang nagdudugtong. Pero yung papunta sa Dead Sea, papunta doon sa Turkey ngayon, ay nawala. At isang papunta sa Iraq ay nawala. Ibig sabihin, gaano ba kahalaga na ang propesiya ng Biblia ay ang lugar na yan, iyon pa rin ang pinagnanaisan, iyon pa rin ang gustong tirahan ng the man of sin. Yan, kung paano si Satanas nag-claim doon noong unang panahon, ay ang claim nila hanggang ngayon ay hindi nawawala. Bakit kaya? Anong mayroon diyan sa lugar na yan? Nakatanda natin, may dalawa tayong tinalakay. Yung first Eden, atin nga ito kinaligtaan ngayon. Ibig sabihin, binaypas natin. Ang ating binigyan din yung second Eden, at nabanggit natin ng kaunti yung the third Eden, yung ating soul na kinaroonan ni Kristo. Pero ang Eden na ito, dahil alam naman natin na hindi naman pag nasilyuhan ka ni Kristo, hindi naman si Satanas makakapasok na sa iyo. Kaya ang kanyang penetrating power ngayon ay yung second Eden pa rin. Dahil doon maglalabas doon niya ilalabas ang authority at power kung siya ay makakaupo roon. Nakatanda natin, may tubig na umiiral. Pag may tubig, ano ang mayroon sa tubig? Buhay. Ano ba ang purpose ng buhay? Air. May air ang buhay. Say amen. May hangin ang buhay. Ibig sabihin, ang buhay, ang four rivers nito ay tinataglay ito ng wind or hangin. Walang river na walang hangin. Kaya, kung ang hangin ay napakalaga sa river, pag walang tubig, walang hangin. Say amen. Dahil ang hangin, tubig yun. Kaya nga yung mga scientists, nag-aaral sila sa Mars kung may tubig. Kasi kung may tubig ay mabubuhay ang possible ang tao mabuhay. Now, itong topic na ito medyo may kahabaan, itong parte na ito. Kasi may dalawang aspeto na dapat natin detalyihin. Yung literal na kaganapan at saka yung spiritual na kaganapan ng tubig. May apat na tubig na pinag-uusapan maliban sa original resources is the tree of the water of life na dumidilig at nagbibigay buhay sa Eden na ito, at may apat na tubig na binibigyan din sa talatang ito na napakahalagang bigyan din
natin kung anong kahalagahan ng tubig at ng hangin na pinag-uusapan ng buong Biblia patungkol sa ating panahon. Dahil kung hindi natin mabibigyan diin ang Genesis, kung ano yung mga tubig niyon at ano ang mga kahalagahan doon, ay para lang tayo nagbabasa sa Genesis na katulad ng isang comics. Diba? Para kayo nagbabasa diyan sa mga cellphone ninyo, pagkatapos nakalimutan ninyo pagdating ng 3 araw, di na ninyo alam kung anong inyong binasa diyan sa cellphone. Bakit? Kasi hindi yung part ng inyong buhay. Hindi yung bahagi ng inyong buhay. Ngayon kung ang Biblia ay inyo rin makakalimutan, anong ibig sabihin doon? Kung hindi nyo alam ang Biblia, ibig sabihin nun, wala kayong bahagi sa pinag-uusapan ng buhay, huwag nawa mangyari. Ayaw ko at hindi ko gustong mangyari na ang Biblia ay hindi bahagi ng ating buhay. Kaya, gaano ba kahalaga na ang tubig, ano ba ang presentation nito ng water sa banal na salita ng Diyos? Dapat natin maintindihan, pakibasa muna sa Psalms 46:4. Brother Nestor, brother ni. Sinong nauna? May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos, sa banal na dako ng mga tabernakulong ng kataas-taasan. Amen. Now, ang isang ilog na nagbibigay buhay ay nasa isang tabernakulo ng buhay. Ang ilog na ito ay dilit iba ay ang buhay, the water of life. Ang tinutukoy dito ay pertaining to the presence of God na tinutukoy sa Genesis at tinutukoy din kay Jesucristo. Now, ipinapakita na mayroong tubig na pinag-uusapan na literal at may tubig na pinag-uusapang spiritual na napakahalaga na maintindihan natin dahil ang temple of God na tinutukoy ng Biblia ay papangarapin ng the man of sin na kanyang upuan. Makikita natin yan sa Thessalonians. Inyong buksan ang Thessalonians dahil nanaisin niya na ang lugar na yan na kinagoroonan ng tubig ay kanyang mapag-upuan o naisip. Chapter 2 ng Sikang Thessalonians, pakibasa 1 hanggang 4. Ngayon aming ipinamamanig sa inyo mga kapatid tungkol sa pagpalito ng ating Panginoon Kristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. 2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Nawari bagang nalalapit na ang arawan ng Panginoon. 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Maliban ang dumating mula ang pagkatilaw at taliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. 4. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Amen. Makikita natin na ang plano ni Satanas ay tirahan, upuan ang templo na kikinaroon ng water of life. Nais niyang i-position kung saan ang location ng Second Eden. Yon ang kanyang motivation at gusto niyang makaupo roon. At sabi diyan, and seated the temple of God, showing himself that He is God. Makikita natin ang temple of God na tinutukoy ng Genesis, na siya ang sikina glory na kinaroroonan ng Second Eden,
ay walang iba kung hindi ang lugar na saan kinaroonan ni David, kung saan din si Kristo ay ang ating Panginoon Jesus ay isinilang sa Juda, na saan doon itinayo din ang templo, ay ang totoo ngayon ay idinikit. Yung lupa ay nariyan ang mosque, nariyan ang Katoliko, andiyan ang Israel, magkakadikit silang tatlo. Bakit pinag-agawan nila yung isang location na yan? Dahil ang pinaghandugan ni Abraham sa kanyang panahon kay Isaac, isang bahagi yun doon ang lugar na saan ay kinaroroonan ng Eden. Yan ang sentro na saan ang Biblia may propesiya na kailangan doon sa tubig na yon, doon sa bato na yan, ay bumukal muli ng tubig. Now, kaya nga may mga pelikula na yung may fountain, the youth fountain. Di ba? Narinig ba yung the youth fountain? Hinahanap nila yung youth fountain, yung bata na fountain. Hanggat naligaw sila doon sa sapa at nakakita sila doon ng mga bulaklak na nabubuhay at binigyan nila ng mga istorya. Hinahanap nila ng hinahanap ang lugar na may tubig na magpapabata. Why? Because mayroong tubig na wala at kinakailangan itong mabalik. Yan ang dahilan ng ating Panginoon ng siya'y naparito. Pangarap ng iba na makainom ng tubig na yun, ang sabi ng Panginoon sa babae, anong sabi niya? Bumubukal sa kanya ang tubig ng buhay. Because He is the third AD. Bumubukal sa kanya ang bukal ng buhay dahil siya ang the third Eden. Ang second Eden ay hinahanap ang tubig, pero ang Biblia ay darating ang araw, ito ay bumukal. At bakit ang pinag-aagawan? Dahil kung kanilang makukontrol yung kapirasong lugar na yan, pwede silang magdeklara na sila ang makapangyarihan. Kaya yan ang dahilan ng Muslim, ang Katoliko, ang Israel, pati mga so-called Christian ay gusto nilang mangarap na pumunta sa Israel at sabihin na sila ang mga sinugo ng Diyos. Alam mo ba, 1889, pumunta sila ang mga Sabanista sa Israel. Tingnan nyo sa record, sa history. At nag-claim na may tinatawag silang Mount Carmel, the real, yun daw ang tunay na Eden. At doon sila sasalubungin ni Kristo. Kaya nagbintahan sila ng mga kayamanan. Yung mga Sabanista, maaaring hindi na nila alam yan. Yung mga bagong generation. Pero kung gusto niyo mag-research, malalaman niyo yan. Pero dumating ang maraming panahon at buwan, hindi na nagsiuwi dahil wala nang pamasahe. Doon na lang sila nanirahan, nagkahiwalay-hiwalay. At doon naman isinilang ang reliyon sa Iran, na ang reliyon na ito ay ang pangalan ay Baha. Dahil sabi nila na hindi sila ang sinalubong, o hindi si Baha ang sinalubong ni Kristo at sila nag-usap. Kaya siya na yung mentor sa mundo. Dumami ang istorya. Pero balik tayo sa ating topic. Napakalaga na maintindihan natin gaano itong river na ito, na kung ating titingnan, ang river of Euphrates ay naroon ang apat na anghel ay binabantayan
Dahil mayroon mga future event na magaganap. Makikita natin yan sa Book of Revelation, yung 4 na anghel na binabantayan ng Euphrates sa naghihintay sa isang event na dapat abangan. At sabi diyan sa Revelation 7, may 4 na anghel na gustong saktan ang lupa, pero hindi masaktan dahil hindi pa tapos ang pagtatatak. Pero pagkatapos nito, na matatakan ang lahat, ang 4 na linalang o angel na nakatayo doon sa Revelation chapter natin. Revelation 9. And seeing the 6 angels had the trumpet lost in the great river of Euphrates, and the 4 angels were lost which were prepared for the hour and day, and month and year, for the slay the third part of men. Yung 4 na anghel sa Revelation 7 na sinabihan ng isang angel, na sinabihan ng isang angel, huwag kayong malakit. Na ang tatandaan natin, may 4 na angel na humahawak ng anong hawak nila sa Revelation 7? Basahin natin. Revelation 7. Ano ang kanilang hinahawakan? After the things I saw 4 angels standing out the 4 corners of the earth. The wind shall not blow on the earth, nor the sea, nor on the tree. Sea, water, tree, plant, wind. May 4 na hangin. Now, tatandaan natin, may isang Shekinah glory, or the angel of the covenant, na nandito sa gitna ng Eden. At may 4 na river na naghiwalay. At ang Revelation 7, kung iyong titingnan, mayroon isang anghel na sumisigaw sa 4 na anghel na may taglay ng hangin. Wind, ano ang karakter ng hangin? Wind, ano ang karakter ng wind? Ano ang kanyang signification ng wind? Wind is a power. Hinahawakan niya ang 4 na power. May power sila. At ang hangin, ang kaluwalhatian ng Diyos na na-pervert doon sa Eden, ay nagpapakita na ang panahon ng Revelation 7 ay panahon na upang wakasan, tapusin ang 4 na river na ito. Tatandaan natin, without water, no wind. Tingnan mo yung story ng malalakas na bagyo. Ano ang combination niya? Paano lumalakas ang hangin? Water with init. At nagsasama at nagbubuo yung isang hangin, another nagbubuo ng isang hangin, at nakahanap pa ng isang hangin, makahanap pa isang hangin, at ito pag nagsalubong ay bagyo. Kaya nga sa Amerika, ang kinakatakutan, magsama yung dalawang, ang tawag niyan, cyclone?
yung hurricane. Pag yan ang nagsama, yan ang pinatakutan nila. Yan ang pinag-aaralan nila na paano hiwalayin kung mayroon dalawa para hindi magsama. Kaya dito makikita natin, wind is power. Ang hangin na hawak ng apat na anghel ay nagpapakita ng power. Kaya kung iyong makikita, yung pratis ay naroon ang mga anghel. Hezekiel ay ang Diyos ay nakipag-usap kay Daniel, at ang mga ibang alahas na nakikita riyan ay gamit sa presensya ng Panginoon. Nasa presenting of the spiritual power and authority. Pag wala ka noon, yan ang dahilan nga pag nanalangin sila, tumitingin sila doon sa Jerusalem. Why? Because Jerusalem is the center of Shekinah glory. Yan ang dahilan na sa Ezekiel ng ating pag-aaral nakaraan na I sanctify my name in that city. Kanyang paparangalan ang kanyang pangalan sa pamagitan ng Israel. Sa daling salita, mga kapatid, napakalaga na ang river nito, dahil ito ang isang palatandaan ng Israel na babalik na sa kanila ang mga pangako ng Biblia, ang mga inihintay nila, kung ang hinahanap nilang river na ito ay bumalik. Kaya may mga propesiya sa kanila na dapat natin pagtingnan. Ezekiel 47:1. Pakibasa Tagalog. Ezekiel 47:1. At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay, at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan sa bahay sa dakong silanganan. Sapagkat ang harapan ng bahay ay sa dakong silanganan, at ang tubig ay umaagaw sa ilalim mula sa dakong kanan ng bahay sa timugan ng dambana. Amen. Okay. Sabi diyan, afterward, he brought me again into the door of the house of God, ang pinag-usapan niya. And behold, the waters issued out from under. Behold, the waters issued out from under. Dito makikita natin na nang si Ezekiel ay dinala sa templo ng Diyos, pumasok siya at nakita niya na ang tubig ay bumuka galing sa saan galing? Afterward, he brought me again into the door of the house, and behold, waters issued out from the under the tree. Hold of the house is toward, for the forefront of the house is toward the east, and the water comes down from under from the right side of the house, at the south side of the saan? Of the altar. Now, nakita niya ang isang vision na sa altar na to ay lumabas ang mga tubig. Ilan bang samba? Ilan ba? Nabilang naman ninyo yan? Hindi ko pa binilang yan bilangin ninyo, ilan? Saan ang punta? Pag-aralan nyo. Kaya hindi ko pa binilang yun kung ilan ang ano yan. Saan tayo magsimula? Galing sa ilalim, the door house, and behold, water issued out from under the threshold. Ibig sabihin doon sa patibayan, doon sa gitna of the house is wide. For the forefront of the house, backward yun, front, stood toward, sulong
the east, and the waters come down from the right side, another side of the house, and the south side of the altar. Ilan yun? Ilan ang linabas at punta? Ha? Oh, ilan? Oh, sige, drawingin na lang ninyo kayo mga young people. Ipakita na lang nyo sa akin. Ito ay isang vision na ito yung isang pinahihintay na mangyari kay Jesucristo sa kanyang panahon na hindi nangyari. Kasi sabi niya, He is the water. Ang hinahintay nila doon sa altar, mangyari doon sa altar. Kaya lang hindi naman to nagyari kay Kristo, bagkus pa sabi niya, I am the water, at sa akin ay hindi kayo mauuhaw. Isip-isip niyo, mali ito yung aming inihintay. Mukhang hindi naman to altar si Kristo, si Jesus. Laman naman to, ito ang aming inihintay, altar doon sa templo. Now, ito ay maseryosong bagay kasi kailangan maganap ito dahil ang isang miracle ito na magaganap sa Israel dahil bagong balita ito. Pero alam mo ba itong balitang ito? Hindi na halos bago. Bakit? Dahil may mga naglilit ngayon sa Israel na unti-unti may lumalabas na pero hindi nila masabi kung nasaan parte. Mayroon na mga moisture na nakikitaan nila. At ang water na yan ay another topic, ay magugulat kayo kung ano ang mga susunod na topic, ano ang gagamitin para maghandog sila ang tubig na yan. Now, sa atin ang issue na yan ay hindi ganong kahalaga, pero napakahalaga pa rin dahil tayo ay tinuguri ang bride of Christ na saan ay walang magaganap sa unahan na hindi natin dapat palampasin. Dahil ito ay bahagi doon sa original na ating pinagmulan na nawala at naging skull. Kaya nga si Kristo ay ilinibing saan? Sa bungo. Ibig sabihin, dead skull. Patay na bundok. Doon sa labas ng kampaminto. Ibig sabihin, malapit lang yun doon sa lugar. Now, gaano ba kahalaga na ang bagay nito ay maunawaan natin sa Ezekiel ang original na katayuan dahil may 4 na river nga saan east, west, north, south na nagpapakita hindi lamang sa literal na tubig, kung hindi nagpapakita rin ito sa authority, spiritual authority. Ito yung na-pervert ng kaaway. Yung spiritual authority, the power authority ay na-pervert ng kaaway. Kaya, ang ating mundo ngayon ay pinangungunahan sa Biblia, yung pag sinabing when, sa Old Testament ay pinag-uusapan dito yung mga declaration of war. Declaration of war, digmaan sa Old Testament. Ibig sabihin, ang mga paghahawak ng kapangyarihan at pagkukontrol ng kapangyarihan ay naagaw ng sanglibutan. At yun ang dahilan na kung sino makakaagaw sa posisyon na yan, sila ang mayroon pag-authority na mag-claim na sila yung mas may kapangyarihan because ang naagaw nila ay ang presensya ng Diyos. Kaya, yun ang dahilan na sa Daniel 9:27, ang gustong makaupo, hindi na yung gusto, yung makakaupo mismo. Yung makakaupo ay siya ay may kapangyarihan magdeklara. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng 1 linggo,
ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pagpakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Okay, now, pagkatapos na maganap na ang bukal na to, ay papasukin ito ng man of peace at kanyang kukontrolin yan. Una ay magdideklara siya ng kapayapaan, pero pagkatapos kanyang maupuan, ang kukontrolin ay kanya rin naman sisirain. Kaya, makikita natin na pagkatapos si Satanas makapasok doon sa Eden, kanyang pinulitika si Eva, kanyang kinaibigan, at pagkatapos kanyang sinira. At gayon din ang gagawin ng man of sin doon sa Thessalonians. Sabi diyan, siya ay makikipagkasundo sa Israel at sa marami. At pagkatapos ay kanyang patitigilin ang handog ng Israel dito. Siya rin ang sisira nito. Kaya, kung ang pagsira ng kaaway ay doon sa Genesis ay nagawa, ay muli niyang magagawa sa parating. At ang isang palatandaan na kanilang inaabangan, ang water na yan ay isang matibay na palatandaan dahil pagpasok doon sa millennium, doon sa event, ito ang kanilang magiging pagbuhay ng Diyos sa creation. Ito ay magdideklara ng successful doon sa Israel. Tingnan natin yung event na ipinapakita ng Zechariah chapter 14. Verse 6 hanggang 8. Zechariah. At pangyayari sa araw na yon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem. Kalahati niyo'y sa dagong dagat silanganan, at kalahati niyo'y sa dagong dagat kanluran. Sa tag-init at sa tag-inaw mangyayari. Amen. Amen. Ibig sabihin, wala nang tigil ang katayuan na ang ilog na yan, and it shall be in that day, a living water shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea, and summer and winter shall it be. Dito, makikita natin na ang water of life na inaasahan ng Israel ay muling mangyayari sa bagay niyan. Dahil alam naman natin na sabi ng Daniel, ito ay paparusahan ang man of sin. Ibig sabihin, hindi niya ito magpapatuloy na makontrol ang kanyang plano at layunin. Ang kanyang plano na kontrolin ang first and second Eden at saka sa Israel na darating ay hindi mangyayari dahil alam naman natin na sabi ng Biblia, ang man of sin ay buhay na ihagis. Bago dumating ang millennium, ay ihagis na sila sa dagat-dagatang apoy na parusa. Sa galit salita, yan ang katayuan ng Israel, at ngayon ay nagdideklara sila na ang paghahandog, nakahanda lang ang mga materials para itayo. Ibig sabihin, alam nila kung saan ang tamang location. Alam nila kung saan ang tamang location dahil ang mga materials ay nakahanda na para sa paghahandog nila, dahil
hindi sila mabibigyan ng justification kung hindi sila makakapaghandog. O ang kaligtasan nila hindi sa pamagitan ng kanilang paghahandog, kundi kay Kristo. Pero ang Biblia ay kailangan maganap upang matupad ang propesya sa kanila. Kaya, may apat na creation ang ipinapakita ng Genesis na river from 1 to 4 head. At ngayon, makikita natin na ang head nito ay walang iba, ay ang the water of life, na siyang bumubuhay sa tree of life. Kaya sa Genesis chapter 20 ito, ang position doon ay walang kaibahan sa position doon sa Genesis. Pakibasa. 1 hanggang siguro sa 2. Revelation 20. Revelation 22 verse 1 to 2. Revelation chapter 22 verse 1 and 2. At ipinakita niya sa akin ang isang kilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Ito sa gitna ng lansangang iyon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito. Naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pagpagaling sa mga bansa. Amen. Amen. Ang sabi diyan, and he showed me a pure river of water of life. That's the first river. Ang unang river sa gitna ng Eden. Clear as crystal, proceeding out of throne of God and of the Lamb. In the midst of the street of it, and in either side of the river there is a tree of life which bear 12 manner of fruit, yielded their fruit every month, and the leaves the tree were for the healing of the nation. Kaya mga kapatid, ang tree of life sa panahon ng Genesis, yun ang buhay ni Adan, ni Eva. Habang sila'y nanatili sa salita ng Diyos, that's the tree of life. Yun ang kanilang pagkain. At sabi niya, that's the healing of the nation. If there is a water, if there is a tree, there is a water. Kung walang tubig, walang puno. At malinaw na sabi niya, that's the Lamb of God. That's the Lamb of God, the throne of God, and of the Lamb. That's a crystal, clear crystal. Now, what is the clear crystal water? Ano ba yung crystal water? Hindi yung binibinta diyan sa tindahan na crystal water. Pangalan lang yun. The crystal water. Pag sinabing crystal water, like a diamond without bula. Ano yung brother Rene? Brother Rene, mahawsa diyan sa diamond. Walang bula. Pag ang diamond ay walang bula, ibig sabihin, perfect. Kaya, ang crystal water na pinagmumulaan ng buhay ay perfect word of God. Walang kulang, walang sobra, at hindi kapos. Hindi kantang kapos ng kapalaran, kung hindi kompletong kapalaran, ay ang clear water. At ang clear water na ito, mga kapatid, ito ang mahalaga na kailangan ng isang tao, na maintindihan ang clear understanding. Without clear understanding, ang lahat ay malabo. Pag malabo sa iyo, now, tandaan natin, kung iyong makikita, bakit ang ating Panginoon ay nagturo na pag-aralan natin ang fig tree? Why? Because the tree is pertaining to the water of life. Makikita natin yan sa Mark 13, 20.
27, 28. Pakibasa brother rin eh. Mark 13, 27, 28. At kung magkagayon susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa. Sandali, brother rin eh. 4 na hangin. Iyan ang Revelation 7. The four wind of the corner of the earth. Hindi, ang four corner of the earth ay wala sa Amerika, wala sa kung hindi sa Israel. Pero yon doon ang pinagmumulaan. Pero lahat yun ay nagtuturo sa east, west, and north, south, sa buong mundo. Okay, tuloy mo brother. At titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. 28. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusukling ang mga dahon, ay malalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. 29. Gayun din naman kayo, pagka nakakita ninyong nangyari ang mga bagay nito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan niya. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, napakalaga ng Israel ay ating tutukan, maging part ng ating ministry sa ibang. Because yan ang dahilan kung bakit ko tinatalakay ito. Dahil isa ito sa mga orasan ng ating tinatalakay kung ano ang nagaganap sa Israel. Kaya, sabi diyan, and then shall be sent his angel and shall gather together his elect from the four winds. Sa apat na hangin. Hindi naman sinapat apat na sulok, apat na hangin ng apat na hangin. Why? Because ang apat na hangin ay nagmula saan? Doon sa Eden, at ito ay pinapangarap ng marami na kontrolin ang pinagmulaan ng apat na hangin na dilit iba ay ang Shekinah glory or ang ating Kristo, ang ating kinikilalang the tree of life or the water of life. At ito ang pinapangarap nila. And the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. Kaya bakit kung sulok ng lupa ang tinukoy, hindi abot sa langit. Pero pinag-usapan dito, authority, the Shekinah glory from heaven to the earth ay kontrolado ng Panginoon. At dahil ang apat na sulok ay nagmula ito sa Diyos. At ito ang doon niya ilinagay ang kanyang pangalan. Now, learn the parable of the fig tree. What tree ang pinag-uusapan? Because the tree is the tree of life. Pag-aralan natin ang tree of life dahil kailangan natin maintindihan ang Israel ang fig tree, but the real fig tree is who? Jesus Christ is the real fig tree. Pag-aralan natin. Kaya ang hindi interesado kay Jesus, sa ating Panginoong Kristo Jesus, hindi interesado, ay hindi niya malalaman kung ano ang panahon ng kanyang kinaroroonan. Kaya mga kapatid, tatandaan natin, kung mayroong literal na water na pinag-uusapan ng Biblia, napakalagang pag-aralan natin ang literal na yan. How much more ang spiritual na spirito ng buhay. Dahil ang literal ay galaw ng sanglibutan. Yan ang nangyayari. Ang mga kaganapan ay yun ang nangyayari. Pero ang spiritual, sa John chapter 7 verse 13, anong sabi niya? Okay, basa, brother. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Anong mga aagos sa kanya? Ilog o mga? Ha? Ano sabi niyan? Is that believing on me as the scripture hath said? Sabi, hindi siya may sabi niyan.
Kinupya lang niya. It is that believed on me as the scripture hath said. Ang sino man maniwala sa akin, katulad ng sinasabi ng scripture, out of his belly shall flow rivers of the living waters. Tandaan natin, si Kristo nagsabi, that believed on me as the scripture. But ito ay past tense na ito. Past tense yan. Hath said, out of his belly shall flow rivers of living waters. Plural rivers. Ano yung plural rivers niyan? Hello, nariyan pa ba kayo? Ano yung plural river niyan? The rivers from one river to four rivers ay conquering the world, conquering the earth, spiritual and physical, literal, ay ipinapakita ng Panginoon na pag ang isang tao ay naniwala sa Kanya, ang salita ng Scripture ay ang nagpo-flow, ang rivers. Saan? Sa Kanyang inner part of water. May tubig ba kayo sa katawan? Literally? Saan galing yun? Saan galing? Saan nagsimula? Sa Garden of Eden, doon kinumpleto ng Diyos kung saan man kinuha yan. Pero doon niya inilagay from the belly sa inyong mga buhay. Ang Espiritong galing na bubuhay roon ay muling mabubuhay sa inyong mga katawan. At ito ay from physical to spiritual. Hello, nariyan ba kayo? Hindi ba kayong masaya na kayo ay bahagi dito? At ninanais din ng kaaway ay kunin kayo. Why? Because ang buhay ninyo ay buhay mula sa Diyos. At ang kaaway ay gusto kayong sirain. Di ba? Sabi na, naparito ang kaaway upang manira. Naparito ang Panginoon upang bigay buhay. Christian, huwag ninyo ipawalang bahala ang bagay na ito. Dahil, sabi niya, mahalaga na maintindihan natin ang bagay niyan. Why? Dahil, kung hindi natin maintindihan yan, sabi ng Revelation 7 verse 17, maaaring ito ang huli natin basahin. Ito yung opportunity. Doon sa Revelation chapter 7 verse 1, ang pinag-uusapan doon, controlling the wind. Sa 17, doon sa unahan, ito ang sabi ng Biblia. Pakibasa. Sapagkat ang Kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnubutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Amen. Amen. God bring Israel, go back. Dadalhin sila. Saan? Doon kay Kristo. Na si Kristo ang puno ng water of life. Yung natanggap ng babae sa balon ay muling matatanggap ng mga Israelita sa ating panahon. Pero bago naman sila makatanggap, sabi ng Biblia, nauna tayong nakatanggap. Kaya kung nauna tayo mga kapatid, flow your waters like daily. Ang tubig sa inyong tiyan ay dapat mag-flow, maging bahagi. Huwag kayong manghinayang mga kapatid diyang inyong mga lakas. Huwag kayong manghinayang sa pag-attend sa gawain. Huwag kayong manghinayang sa mga pira na pinamamasahin nyo. Huwag kayong manghinayang sa mga bagay na ito'y mawawala pagkatapos ng bukas. Kaya nga, may kasabihan. Habang malakas ka, sabi ng Bible, daigin mo ang sanglibutan. Hindi lang ito kasabihan, kundi biblical. Habang bata ka, ay daigin mo ang sanglibutan. Dahil ikaw, nasa inyong mga dugo at tubig ang buhay na umiikot. Kaya nga, nasa na ang mga unraver na dalawa, nawawala kayo. Pero, ang Biblia nagsasabi, muling bubukal ang tubig nito.
Kaya kung bubukal ang tubig nito sa Israel, palatandaan na ito na ang pagsara ng kaligtasan ng mga ng Hintil ay tilang nagtataliwakas na, mga kapatid. Una-una, sino ang nagtatalakay dito? Tayo ang mga nagtatalakay dito dahil tayo ang binagyan ng Diyos upang ipaalam ang mga hiwaga ng salita ng Diyos. At ang mga ilan ay hindi hinayaan na makaunawa. Dahil sabi ng Panginoon, mapalad ang nakakaunawa sa mga propesiya dahil ito ang itinakda ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Revelation chapter 1, maring ito ang dito tayo magtatapos. At anong sabi diyan? Verse 2, verse 3, brother Rene, chapter 1, verse 3. At dito tayo ay mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon malapit na. Amen. Purihin ang Panginoon sa mga talata nito. At ito ay aking ikinakagalang na ang Diyos ay hindi ako at hindi kayo pinagkaitan. Sa biyayang ito, hindi tayo ninampasan ng Panginoon. Ang mga hiwaga, bagamat ito ay introduction ng ating pinag-uusapan, nais ko lang bigyan pundasyon para sa pagpapatuloy natin ng ating paksa from eternity to eternity. Dapat natin maintindihan na walang nagaganap ngayon. Binasa ni Brother Mr. kanina. Walang Brother Mr. nagbasa kanina? Walang bago. Si Brother Mr. tama? Walang bago na nagaganap kung hindi ay nagdaan na. Kaya mga kapatid, ano na ang ating papel kung wala ng bago? Ay isa-isay ang katuparan nito. Iwagay-iway natin ang mga bagay na naganap noon, na kasalukuyang nagaganap at magaganap pa dahil ito ang ating bahagi. Nung isang araw may nagtanong sa akin, isang magagawa Brother Claro, nagkakagulo kami doon sa aming sharing tungkol sa topic mo na hindi ang Diyos gumawa ng kaliliman. Doon sa Isaiah 9:7, 47:7, God created darkness. Bakit sabi mo hindi gumawa siya? At doon ipinaliwanag ko. Binasa ko ang isang talata sa Genesis. Sabi sa Psalms. Ang sabi ng hindi ko na magsasunod na lang babasahin. Sabi ko, basahin natin ang talata nito. Ang Diyos ay hindi nasasaklaw sa gabi at sa araw. Kung hindi siya nasasaklaw, sabi niya, kaya araw man o gabi, isa lang ang kanyang paningin nito. Parehas lang ito. Kaya kung parehas lang ang araw at gabi sa paningin ng Diyos, hindi siya apektado sa araw at sa gabi. Pero tatandaan natin, sabi ko sa kanila, kung ang literal na dilim ay creation ng Diyos, bakit siya naglalaho pag-present ang liwanag? Dahil sabi ng Biblia, ang creation ay magpapatuloy. Bakit pag dumating ang liwanag, naglalaho siya? Ibig sabihin, hindi siya original nag-i-exist. Kaya sabi niya, at sabi niya sa sunod yung ko. Sabi ko, kung gusto niyo, ako ang magtatalakay ng Genesis. Kaya lang, hindi yung oras niyo masusunod kasi hindi ako makakapag-conclude ng oras. Kaya, mga kapatid, napakalaga na magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi tayo kanyang linalagpasan sa kanyang mga salita. Kaya purihin ang Panginoon, tayong lahat ay yumuko. Dakilang Diyos, mahabagin Ama, salamat po muli sa opportunity na aming pinag-aaralan ang title panamagatan namin from eternity to eternity. Hayaan mo Lord na ikaw lang naman ang from eternity. Ikaw din ang present at ikaw din ang eternity. Kaya wala namang kami pwedeng pagmalaki kung hindi pasalamatan ka Panginoon dahil walang nasa amin na hindi galing sa iyo. Kaya salamat po sa pag-aaral nito. Nawa sa susunod ay lalo pang madetalye ang paksa nito para sa ikalilinaw ng aming aralin sa Genesis. Salamat po sa tayong dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
muli ay tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil tunay na ang pagtalakay ay